Mainit na hapon sa probinsya, at isang hindi inaasahang sandali ang nagbago ng lahat. Hello, ako si Mariela, 18 taong gulang, lumaki sa isang tahimik na baryo sa Batangas. Isang linggo ng hapon, habang ang pamilya ko ay nagpunta sa dagat, pinili kong manatili sa bahay. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero ang isip ko ay naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng init at katahimikan. 12:00 ng tanghali nang matapos kaming kumain. Nag-shower ako gamit ang malamig na tubig para makatakas sa init. Isinuot ko ang puting palda na manipis lang at isang simpleng tank top, tamang-tama lang para sa mainit na panahon. Humiga ako sa kama, nilagyan ko ng pinakamataas na setting ang aircon, pero parang hindi ito sapat para labanan ang init ng hapon. Habang nakapikit ako at unti-unting nalalapit sa panaginip, biglang may malakas na putok sa labas. Parang may sumabog na transformer sa poste sa kanto ng aming kalsada. Sa loob ng ilang segundo, namatay ang ilaw sa buong bahay. Ay naku, ang sabi ko sa sarili, tinakpan ang mga mata gamit ang braso. Wala nang hangin sa aircon o ventilador, at ang init ay parang kumakapit sa balat ko. Tumayo ako mula sa kama, naramdaman ang pawis na bumagsak sa batok ko. Pumunta ako sa kusina, naghahanap ng lamig kahit sa anong paraan. Habang iniikot ko ang mga drawer, narinig ko ang mga yabag mula sa sala. Niyakap ng kilabot ang puso ko sandali, pero nang marinig ko ang boses, napangiti ako. Mariela, nandito ka ba? Tawag ni June, ang kapitbahay na matagal ko nang kilala. May dala siyang ngiti na parang may sikreto siyang hindi ko pa nalalaman. Bakit nandito ka sa init ng araw? Tanong ko, pinisil ang drawer ng bahagya. Tiningnan ko lang kung may brownout din dito, sagot niya habang nag-shrug. Siguro naman ay problema ito sa buong barangay. Pero syempre, gusto rin kitang makita. Napailing ako, napapansin ko ang bahagyang pamumula ng pisngi ko. Parang sa una tayo ngayon. Wala nga lang pool para palamigin ang sarili, sagot ko, pinikit ang mga mata sa init. Napangiti si June, nakasandal sa pintuan, may kumot na buhok at matalim na mga mata na parang mailihim na gustong ibahagi. Baka pumunta ako sa likod ng bahay, maghugas sa hose. Parang dati, di ba, tawag niya na parang hamon. Hindi ka naman talaga gagawa nun, di ba, tugon ko, nakatawid ang mga braso. Doubtful, nakataas ang kilay niya. Siyempre naman, sagot ko, pero maihalong ka ba? Ngunit bago ako makapagsalita, naglakad na siya palayo, patungo sa likod ng bahay. Pinagmasdan ko siya habang binuksan niya ang gripo ng hose na nakalagay sa dingding. Ang tunog ng tubig na tumutulo ay tila nakahipo sa init ng paligid. Halika dito, tawag niya, ang tinig ay banayad ngunit matatag. Tingnan mo, epektibo ito. Nagtataka akong umiti, sabik na hindi matanggap ang hamon niya. Hindi ako mababasa ng ganyan lang, sabi ko, pero dahan-dahan akong lumapit. Habang palapit ako, nakita ko ang kanyang nakatutuwang ngiti at ang mga matang puno ng kasiyahan. Handa ka na ba? Tanong niya. Sandali lang, sabi ko, itinataas ang mga kamay na parang nagsusuko. Ikaw na ang maghugas, hamon niya. Hindi ko na napigilan ang sarili. Ang malamig na tubig ay bumagsak sa akin ng bigla, at napayakap kami sa init ng hapon, tubig, at ngiti na hindi mapapaliwanagan. Patuloy na sumunod ang kwento, ngunit sa ngayon, ang init ng hapon sa aming baryo ay nagsilbing simula ng isang hindi malilimutan na alaala. Alam mo ba yung pakiramdam na parang ang init ng araw ay sumisirit sa balat mo? Pero sa kabila nito, may kakaibang lamig na dumadaloy sa puso mo. Ganon ang nangyari sa akin nang tumahimik kami ni June sa likod ng bahay, habang ang malamig na tubig mula sa hose ay dumadaloy sa aming mga balat. Pero bago ang lahat ng iyon, hayaan mo akong ikwento pa ng mas detalyado kung paano nagsimula ang araw na iyon. Matapos ang ilang minuto na naglalakad ang pamilya ko, patungo sa baybayin ng Lian, Batangas, pinili kong manatili sa bahay. Hindi ito dahil ayaw kong makisama, kundi dahil gusto kong magkaroon ng sandaling katahimikan mula sa ingay ng mundo. Nakasuot ako ng puting palda na manipis, parang gawa sa bulak, at isang simpleng itim na tank top. Ang buhok ko ay maluwag na iniayos, para lang hindi masyadong mainit sa leg. Wala akong suot na alahas, maliban sa isang maliit na pulseras na regalo ng lola ko, na nagsilbing pang-alaala sa mga simpleng bagay na mahalaga sa akin. Habang nakahiga ako sa kama, ramdam ko ang dahan-dahang humuhupa ang init ng tanghali, pero biglang bumagsak ang isang malakas na putok mula sa poste ng kuryente sa kanto ng aming kalsada.
Ang ilaw sa bahay ay nag-flash ng ilang beses bago tuluyang namatay. Wala nang hangin mula sa aircon o ventilador, at ang init ay biglang naging matindi, parang sumisirit sa balat ko. Naramdaman ko ang pawis na dumaloy mula sa batok hanggang likod ng leg ko. Dali-dali akong bumangon mula sa kama at pumunta sa kusina para maghanap ng paraan para magpalamig. Habang binubuksan ko ang mga drawer ng kusina, narinig ko ang yabag mula sa sala. Napahinto ako sandali, hindi makapaniwala sa narinig ko. Nang marinig ko ang pamilyar na boses ni June, napangiti ako. Siya ang kapitbahay na matagal ko nang kilala, na may ngiti na parang laging may sikreto. "Mariela, nandito ka ba?" tanong niya habang lumalapit sa pintuan ng kusina. Ang buhok niya ay medyo magulo, na parang galing sa isang mahabang lakad, at ang mga mata niya ay nagsisilbing ilaw sa mainit na hapon na iyon. "Nandito lang ako, nagtatago sa init," sagot ko, tinakpan ang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay. "Nag-brownout din ba dito sa inyo?" tanong niya habang nag-shrug. "Sa buong barangay yata," sagot ko, habang pinipigilan ang pagkunot ng noo dahil sa init. "Baka gusto mong sumama sa akin sa likod ng bahay, maghugas sa hose tulad ng dati," alok niya na may bahagyang ngiti. Hindi ko ito agad dinanggap, pero may kakaibang saya sa tono ng boses niya na hindi ko mapigilan na mag-isip kung bakit. Habang lumalakad siya patungo sa likod ng bahay, pinanood ko siya na binuksan ang gripo ng hose, at ang malamig na tubig ay bumagsak sa lupa. Ang init ng araw ay tila naglaho sandali sa tunog ng tubig na dumadaloy. Tinawag niya ako, "Halika dito, subukan mo." Naglakad ako papalapit, bagamat may halong pag-aalinlangan. Nang kami magkalapit, napansin ko ang kanyang mga matang maihalong kalokohan at pag-aalala. Hindi ko maintindihan kung bakit ang simpleng tubig mula sa hose ay nagdulot ng kakaibang kilig sa akin. "Handa ka na?" tanong niya, at sa isang iglap, binomba niya ako ng malamig na tubig. Napasigaw ako sa gulat, pero sabay kami tumawa. Habang basang-basa na ako, tinangka kong agawin ang hose mula sa kanya, pero mas mabilis siya sa akin. Nakangiti siya ng malawak, at ang init ng araw ay napalitan ng init na nagmumula sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagbago ang simpleng larong ito sa isang sandaling puno ng tensyon at saya. Sa likod ng bahay, sa ilalim ng araw ng Batangas, nagsimula ang isang kwento na hindi ko inaasahan. Ngunit hindi pa diyan nagtatapos ang araw na iyon. Marami pang mangyayari at unti-unti, ang mga pangyayaring iyon ay magbabago sa buhay namin ni June magpakailanman. Ang araw ay patuloy na naglalagablab nang masundan ko si June sa likod ng aming bahay. Habang ang tubig mula sa hose ay dumadaloy sa aking balat, unti-unti kong naramdaman ang kakaibang tensyon na pumapalibot sa amin. Hindi lang ito simpleng laro o pagtaka sa init, may mas malalim na nangyayari sa pagitan namin na sinisimulan ko ng maintindihan. Habang nagkakatampuhan kami sa tubig, napansin ko kung paano nakatitig si June sa akin nang may kakaibang tingin, parang may mga salitang hindi niya masabi na nakatago sa kanyang mga mata. Ang mga mata niyang kayumanggi na dati kong nakikita bilang isang simpleng kapitbahay, ngayon ay puno ng damdaming matagal nang hindi na ipahayag. "Alam mo, Mariela," sabi niya habang pinipigilan ang kanyang tawa, "matagal na kitang gusto, pero natatakot akong sabihin sa iyo." Napanganga ako, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ko inakala na ang simpleng batang kapitbahay na ito ang may ganitong nararamdaman. Pati na rin ako, may mga damdaming matagal ko nang tinatago, mga emosyon na hindi ko pa nais harapin. "June, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko," ang sabi ko, nanginginig ang boses. "Walang kailangang sabihin ngayon," sagot niya, lumalapit ng dahan-dahan. "Gusto ko lang na malaman mo na nandito ako para sa'yo." Ang init ng araw ay parang nalabo sa paligid namin. Ang malamig na tubig ay nagmistulang mga halik na dumadaloy sa aking balat. Ang puting palda ko nabasa na at kumapit sa aking mga hita, ang simpleng itim na tank top ay naging bahagi ng isang eksenang puno ng emosyon at pag-asa. Habang kami naglalapit, naramdaman kong ang puso ko ay kumakabog ng mabilis, na para bang sasabog sa dibdib ko. Ang mga kamay ni June ay marahang humawak sa aking mga balikat, at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa akin ng matindi. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang araw na ito, sabi ko, na halos hindi na makapagsalita. "Hindi ba't minsan, ang mga simpleng bagay ang nagdudulot ng pinakamalalim na pagbabago?" sagot niya, habang unti-unting nilalapit ang kanyang mukha sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, at hinayaan kong masundan ang mga sandaling iyon. Ang init ng hapon sa aming baryo, ang malamig na tubig,
at ang mga titig ni June ay nagsanib upang likhain ang isang alaala na hinding-hindi ko malilimutan. Ngunit bago pa man tuluyang maganap ang lahat, may narinig kaming mga yabag mula sa kalsada. Ang mga tinig ng aming pamilya ay papalapit na. Ang aming mundo ay biglang bumalik sa realidad at kami ay napilitang humiwalay. Mukhang darating na sila, sabi ni June habang pinipisil ang aking kamay. Hindi pa tayo tapos, sagot ko, na may kakaibang kislap sa mga mata. Napangiti siya, at sa isang iglap, pinawi ang init ng araw sa pamamagitan ng isang halik na puno ng pangakong may susunod pa. Ang araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa init ng panahon, kundi sa init ng damdamin na nagsimula sa likod ng bahay namin sa Batangas, simula ng isang paglalakbay na puno ng pag-asa, takot at pag-ibig. Ngunit ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga pagsubok na hindi ko pa handang harapin. Ang tunay na kwento ay ngayon pa lamang magsisimula. Hindi ko makalimutan ang sandaling iyon nang bumalik kami ni June sa loob ng bahay. Ang aming mga puso ay mabilis ang tibok, at ang init ng hapon sa Batangas ay tila sumasabay sa bawat galaw namin. Ngunit kahit na ang mga ngiti namin ay naglilihim ng isang bagong simula, may mga bagay na hindi pa handa. Sa likod ng simpleng kwento ng init at tubig, may mga lihim at pangamba na unti-unting sumisibol. Pagpasok namin sa sala, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan na pumalit sa saya ng mga sandaling nagdaan. Ang mga bintana ay nananatiling bukas, pinapasok ang hangin na maihalong amoy ng dagat mula sa malapit na baybayin. Ang puting kurtina ay dahan-dahang kumikilos sa simoy ng hangin, at ang mga anino ng dahon mula sa puno sa labas ay naglalaro sa sahig. Alam mo ba, Mariela, sabi ni June habang nakaupo sa tabi ko sa lumang sofa, matagal na kitang iniisip. Hindi lang yung simpleng pagkakaibigan natin. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng tapang at kahinaan sabay-sabay. Ako rin, June, pero natatakot akong masira ang lahat. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, sagot niya, hinawakan ang kamay ko ng marahan. Sa kabila ng mga salita, naramdaman ko ang isang matinding tensyon na pumapalibot sa amin. Hindi lang ito basta pag-ibig na simple, ito ay pag-ibig na may kasamang takot, pangamba at pagdududa. Ang init ng hapon ay parang isang palamuti lamang sa likod ng mga damdaming ito. Habang kami nag-uusap, biglang bumalik ang kuryente sa bahay. Ang mga ilaw ay muling sumindi at ang aircon ay nagsimulang huminga muli, nagdudulot ng malamig na simoy sa aming mga balat. Ngunit sa kabila ng pagbabalik ng ilaw at lamig, ang init sa puso namin ay nanatili. Naglakad kami ni June palabas ng bahay, patungo sa maliit na hardin sa likod. Ang mga bulaklak na nakapalibot ay nagbigay ng kulay sa gabi, at ang mga bituin sa langit ay kumikislap ng parang mga mata ng mga lihim na nagtatago sa dilim. Handa ka na ba? Tanong niya habang hawak ang mga kamay ko. Hindi ako sigurado, sagot ko habang tinatanaw ang mga bituin. Ngunit bago pa kami magpatuloy, narinig namin ang mga yabag mula sa kalsada, ang aming pamilya ay bumalik na mula sa dagat. Ang mga tawa at usapan nila ay nagbigay ng babala na hindi na kami maaaring manatili pang matagal sa aming lihim na mundo. Nagpaalam kami sa isa't isa, ngunit alam ko sa puso ko na ito ay simula pa lamang. Ang init ng araw, ang malamig na tubig, at ang mga titig ni June ay nagbukas ng pinto sa isang bagong yugto ng aking buhay. Isang kwento na puno ng pag-ibig, pangarap, at mga pagsubok na darating pa lamang. Sa likod ng bawat ngiti at halakhak, may mga tanong na kailangang sagutin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-ibig sa isang mundo na puno ng pagbabago? At paano kami haharapin ang mga hamon na dala nito? Hindi ko pa alam ang mga sagot, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko na muling babalik sa dati. Ang kwento namin ni June ay nagsisimula at ang bawat sandali ay magiging mahalaga. Ang gabi ay unti-unting bumalot sa aming maliit na baryo sa Batangas, pero sa puso ko, ang mga damdamin ay parang apoy na hindi mapigil ang pagliyab. Pagkatapos ng maikling palitan ng mga salita kay June, nanatili akong nakaupo sa tabi ng bintana ng aming bahay, pinagmamasdan ang mga bituin na tila nakikisalo sa mga lihim na bumabalot sa akin. Hindi ko maalis sa isip ang mga sandaling iyon sa likod ng bahay, ang malamig na tubig na dumadaloy sa balat ko, ang mga titig ni June na puno ng mga bagay na hindi nasabi, at ang halik na nag-iwan ng kakaibang init sa aking mga labi. Ang mga simpleng pangyayaring iyon ay nagdulot ng gulo sa puso ko, na dati ay tahimik lamang. Habang nakaupo ako, naalala ko ang mga kwento ng mga matatanda sa aming barangay tungkol sa mga pag-ibig na nag-uumpisa sa mga hindi inaasahang pagkakataon.
Sabi nila, minsan ang mga pinakamalalakas na damdamin ay nagsisimula sa mga simpleng sandali, isang titig, isang halik, o isang haplos. Napansin ko na ang aking puting palda ay basa pa rin, dahan-dahang kumakapit sa aking mga hita, at ang aking simpleng tank top ay sumisipsip ng malamig na tubig na nagdudulot ng kakaibang sensasyon. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na huminga ng malalim, ramdam ang tensyon sa pagitan ng init ng gabi at lamig ng tubig. Naglakad ako papunta sa sala, hinahanap ang malamig na tubig na makatutulong para maibsan ang gulo sa aking isipan. Pero sa halip na tubig, nakita ko si June nakaupo sa tabi ng hapagkainan, nakatitig sa akin ng may malalim na pagtingin. Hindi ko malilimutan ang araw na ito, sabi niya ng dahan-dahan, parang isang panaginip na ayoko nang magising. Tumango ako, hindi maipaliwanag ang nararamdaman, ngunit alam kong pareho kami. Ang mga damdaming iyon ay hindi na pwedeng itago pa. Alam mo, Mariela, patuloy niya, hindi lang ito tungkol sa init ng araw o malamig na tubig. Ito ay tungkol sa atin, sa kung ano ang gusto nating maging. Ang mga salita niya ay tumagos sa puso ko, na parang isang bulong na nagbibigay lakas sa akin. Ngunit kasabay nito ay ang pangamba, paano kung masira ang lahat? Paano kung ang damdaming ito ay panandalian lamang? Ngunit sa kabila ng mga tanong na iyon, naramdaman ko ang tapang na nagmumula kay June, at ito ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang mga susunod na hakbang. Handa akong subukan, sagot ko ng may ngiti, kahit na maihalong kaba. Hindi kita pababayaan, pangako niya, habang hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Sa gabing iyon, habang ang mundo ay tahimik, ang aming mga puso ay nagsimulang sumabay sa isang bagong ritmo, ritmo ng pag-ibig, pag-asa, at mga pangarap na unti-unting nabubuo. Ngunit alam ko, hindi pa ito ang katapusan. Marami pang pagsubok ang darating, at ang aming kwento ay kakailanganing harapin ang mga ito ng magkasama. Sa likod ng bawat ngiti at haplos, may mga lihim na naghihintay na matuklasan. At ako, si Mariela, ay handang harapin lahat ng iyon dahil sa isang tao, si June. Hindi ko lubos maisip kung paano nagbago ang takbo ng araw na iyon. Para sa akin, si June ay matagal ng kaibigan, isang taong palagi kong nakikita sa kalsada, sa palaruan, o kaya sa tindahan sa baryo namin sa Talisay, Batangas. Pero sa mga sandaling iyon, napagtanto kong may mas malalim pala siyang nararamdaman para sa akin, isang damdamin na matagal niyang tinatago, at ngayon ay unti-unti nang lumalabas. Habang nakaupo kami sa ilalim ng lilim ng malaking mangga sa likod ng bahay, ramdam ko ang init ng gabi na halos magpahina sa aking katawan, ngunit may kakaibang init sa puso ko, isang apoy na hindi ko maipaliwanag. Nakita ko ang mga mata ni June na nakatingin sa akin ng maihalong pag-aalala at pag-asa. Para bang nalilito rin siya kung paano haharapin ang mga bagong damdaming ito. Hindi ko inaasahan na ito ang magiging simula ng lahat, sabi ko sa kanya habang pinipisil ang kanyang kamay. Tulad mo, hindi ko rin ito inaasahan, sagot niya, pero masaya akong nandito tayo ngayon. Naramdaman ko ang kabog ng puso ko, at napaisip kung paano namin haharapin ang mga susunod na araw. Ano kaya ang sasabihin ng pamilya at mga kapitbahay? Paano kung may mga taong hindi tatanggap sa amin? Ngunit sa kabila ng mga pangamba, hindi ko kayang itanggi ang lamig ng hangin na kasabay ng init ng damdamin namin ni June. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga pangarap at plano, bigla kong naalala ang mga simpleng sandali noong bata pa kami, ang paglalaro sa ilog, ang pagtulong sa mga tanim sa bakuran, at ang mga kwento na binabahagi ng aming mga magulang. Parang ang lahat ng iyon ay naghanda sa amin para sa pagkakataong ito. Ngunit hindi lahat ng bagay ay magiging madali. Alam kong may mga pagsubok na nakatago sa dilim ng gabi, mga pangyayaring hindi pa namin nalalaman. Ang relasyon namin ni June ay sisubok ng panahon, ng mga tao sa paligid, at ng aming sariling mga takot. Habang pinagmamasdan ko siya, napagtanto ko na si June ay hindi lang basta kapitbahay o kaibigan. Siya ang taong handang sumuporta, magmahal, at maging kasama ko sa pagharap sa kahit anong unos. Alam mo ba, June, sabi ko ng may ngiti, baka ito na ang simula ng isang bagong kwento para sa atin. Ngumiti siya ng bahagya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko na kahit anong mangyari, hindi ako nag-iisa. Ang init ng gabi ay naging saksi sa aming pangakong magkasama kaming lalaban sa anumang hamon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga tanong pa rin na bumabalot sa aking isipan. Ano ang susunod na hakbang? Paano namin haharapin ang mga pagsubok na darating?
At higit sa lahat, handa ba talaga kami sa lahat ng ito? Ang kwento namin ni June ay nagsisimula pa lamang, at sa bawat araw na dumarating, unti-unti naming natutuklasan ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Hindi ko inaasahan na sa simpleng hapon na iyon, magaganap ang isang pangyayaring magpapabago sa lahat, hindi lang sa akin, kundi pati na rin kay June, ngunit gaya ng sinasabi nila, kapag ang panahon ay handa ng magdala ng pagbabago, walang makakapigil nito. Ilang araw matapos ang aming sandaling iyon sa likod ng bahay, isang gabi na may malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa amin habang naglalakad kami sa tabing dagat sa bayan ng Nasugbu. Ang mga alon ay humahampas sa baybayin at ang mga bituin sa langit ay kumikislap na parang mga mata ng mga lihim na hindi pa nasasabi. May sasabihin ako sa'yo, Mariela, panimula ni June, na may bahagyang kaba sa tinig. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata niya ay naglalaman ng seryosong damdamin na bago sa akin. Ano iyon, June? Hindi lang ako basta-basta nililigawan ka, sabi niya ng dahan-dahan. May mga bagay akong tinatago sa'yo na sa tingin ko ay panahon na para malaman mo. Hindi ko maintindihan sa una kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya't niyakap ko ang kanyang kamay ng mas mahigpit, handang harapin kahit ano paman ang ibubunyag niya. Marami akong pinagdaanan nitong mga nakaraang buwan, patuloy niya, at may mga tao sa paligid natin na hindi magugustuhan ang relasyon natin. Pero higit pa dyan, may isang bagay na dapat mong malaman tungkol sa akin. Napuno ng kaba ang dibdib ko. Ano kaya iyon? May sikretong itinatago si June. Paano ito makakaapekto sa aming dalawa? June, ano man yon, handa akong makinig, sabi ko ng may tapang. Napangiti siya ng bahagya, ngunit ramdam ko ang bigat na dala niya. Hindi ito madali para sa akin, Mariela. Pero naniniwala ako sa atin kaya gusto kong maging tapat. Habang pinagmamasdan ko siya, unti-unti niyang inilabas ang mga lihim na matagal niyang tinatago, mga bagay na hindi ko inaasahan, mga pagsubok na hindi ko akalaing haharapin namin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga ito, ngunit alam ko na sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ko kay June ay hindi magbabago. Ngunit ang mga bagong kaalaman ay nagdala ng bagong hamon na kailangang pagdaanan. Ang kwento namin ay hindi na lamang simpleng pag-ibigan sa ilalim ng araw at tubig, kundi isang laban na puno ng pagsubok, pagtatapat, at mga desisyong kailangang gawin. Sa gabing iyon, habang ang dagat ay patuloy na humahampas sa baybayin, napagtanto ko na ang totoong pagsubok ng pag-ibig ay nagsisimula lamang. At handa akong harapin ito, kasama si June, saan man kami dalhin ang tadhana. Ngunit maraming tanong pa ang sumasagi sa isip ko, ano ang magiging epekto ng mga lihim na ito sa aming relasyon? At paano kami magpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok na darating? Ang mga sagot ay unti-unting bubukas, ngunit hindi pa ito ang panahon para malaman ang lahat. Hindi ko inaasahan na ang mga lihim na inihayag ni June ay magiging simula ng isang seryosong pagsubok sa aming relasyon. Matapos ang gabing iyon sa tabing dagat ng Nasugbu, nagbago ang bawat araw na magkasama kami. Ang dating saya at simpleng kwento ng pag-ibig ay napalitan ng mga pagdududa, takot at panibagong mga tanong. Isang hapon, habang naglalakad kami sa maliit na kalsada ng aming barangay sa Talisay, napansin ko ang kakaibang pagbabago sa mga mata ni June, may bigat na nakatago sa likod ng kanyang mga titig, at ang mga ngiti niya ay tila pinipilit lamang. June, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko nang may pag-aalala. Napabuntong hininga siya at tumigil sa paglakad. Mariela, gusto kong maging tapat sa'yo. May mga taong sinusubukan tayong hadlangan, mga taong ayaw makita tayong magkasama. Napakalungkot ng kanyang mga salita, pero ramdam ko ang tapang at determinasyon sa kanyang boses. Sino sila? Ano ba ang gusto nilang mangyari? Hindi lang basta tao, sabi niya, may mga lumang alitan at problema sa pamilya ko na unti-unting sumisiklab dahil sa relasyon natin. Hindi ko gusto na masaktan ka dahil dito, pero kailangan nating harapin ito ng magkasama. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko. Parang ang mundo ko ay unti-unting nagiging komplikado, puno ng mga aninong hindi ko inaasahan. June, hindi kita iiwan. Basta't magkasama tayo, kaya nating lampasan ang lahat, sabi ko nang mailakas ng loob. Ngunit sa kabila ng mga pangakong iyon, alam kong hindi magiging madali ang aming paglalakbay. May mga tao at pangyayari na handang sirain ang aming pag-ibig, at kailangan naming maging matatag. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, naramdaman ko ang hangin na humahaplos sa aming mga mukha,
parang paalala na kahit gaano man kalakas ang unos, may liwanag pa rin na naghihintay. Ang aming kwento ay unti-unting nagiging mas komplikado, puno ng mga pagsubok at hamon na kailangang harapin. Ngunit sa puso ko, naniniwala akong ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko kahit pagaano kahirap ang laban. Ngunit ang tunay na labanan ay hindi pa nagsisimula. Sa likod ng bawat pagsubok, may mga sikreto pa ring nakatago, mga bagay na magpapabago sa amin magpakailanman. At habang iniisip ko ang lahat ng ito, alam kong ang susunod na kabanata ng aming buhay ay puno ng misteryo at hindi inaasahang pangyayari. Kaya't handa akong harapin ang anumang darating, kasama si June, ang taong naging liwanag ko sa gitna ng kadiliman. Hindi ko akalain na ang simpleng hapon sa likod ng bahay sa Talisay ay magiging simula ng isang kwento na puno ng matinding emosyon at hindi inaasahang pangyayari. Sa bawat araw na lumilipas, ang init ng aming pagmamahala ni June ay unti-unting lumalaban sa mga unos na dala ng aming mga pamilya at mga taong gustong sirain kami. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng buwan, naramdaman ko ang bigat ng mga nangyayari. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso ko ay parang naglalagablab sa dami ng mga tanong na bumabalot sa isip ko. Sa isang iglap, tinanong ko si June nang maihalong takot at pag-aalinlangan, "June, hanggang kailan kaya natin kakayanin ito?" Napatingin siya sa akin, ang mga mata niya ay naglalaman ng tapang at pangako. "Mariela, hindi ko alam ang sagot sa tanong mo. Pero ang alam ko, habang nandito tayo, hindi tayo susuko." Napawi ang kaba sa dibdib ko sa mga salitang iyon, ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang mga pagsubok ay parang mga alon sa dagat, patuloy na humahampas, minsan ay malalakas, at minsan ay tahimik, pero palaging nandyan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pangyayari na nagpatigil sa aming mga yapak. Isang lihim na matagal nang nakatago ang biglang lumabas, isang katotohanang magpapabago sa lahat ng aming inaasahan. Isang araw, habang nag-uusap kami ni June sa maliit na kainan sa tabi ng aming bahay, may isang estrangherong dumating, isang lalaki na may matalim na tingin at kakaibang aura. Inabot sa amin ang isang sulat na naglalaman ng mga impormasyon na hindi namin inaasahan. Ang mga nilalaman nito ay nagbukas ng mga pintuan sa mga nakatagong lihim ng aming mga pamilya, mga bagay na maaaring wasakin ang aming relasyon. Hindi ko maipaliwanag ang pagkabigla at takot na bumalot sa akin. Ang mundo ko ay tila nagiging gulo, puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ko kay June ay nanatiling matatag. Alam kong ang laban na ito ay hindi namin kayang harapin ng mag-isa. "June, ano man ang mangyari, nandito ako para sa'yo," sabi ko ng may buong puso. Napangiti siya at sinabi, "At ako rin, Mariela. Sabay nating haharapin ang lahat." Ang mga sandaling iyon ay puno ng tensyon at pag-asa. Ang aming kwento ay nasa punto ng pagbabago, at ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga pangyayaring hindi namin inaasahan. Ngunit ang tanong ay nananatili, handang harapin ba namin ang mga lihim na ito? At ano ang magiging kapalaran ng aming pagmamahalan sa gitna ng mga pagsubok na dumating? Ang sagot ay unti-unting lilitaw, ngunit hindi pa ngayon. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng gabi na iyon. Ang hangin sa Talisay ay tila mas malamig kaysa dati, at ang mga anino ng mga puno ay nagmistulang mga saksi sa mga lihim na unti-unting lumalabas. Nasa harap kami ni June sa lumang mesa sa likod ng bahay. Ang sulat na dinala ng estranghero ay nakalatag sa pagitan namin, puno ng mga pahiwatig na maaaring magwasak sa aming mundo. Habang binabasa namin ang mga salita, ramdam ko ang puso ko na tila nahihirapang huminga. Ang mga balitang nakasulat doon ay hindi lamang mga simpleng alitan ng pamilya. Ito ay mga lumang sugat na may kinalaman sa mga taong malapit sa amin, mga sikreto na matagal nang itinago, ngunit ngayon ay nagbubukas muli. Tumingin si June sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at determinasyon. "Mariela, hindi ko alam kung paano tayo lalabas sa gulo na ito, pero alam ko na hindi ko kaya ito mag-isa." Napawi ang lahat ng takot sa akin sa mga salitang iyon. Sa kabila ng lahat, ang aming pagmamahalan ay naging sandigan ko, isang ilaw sa gitna ng dilim. "June, hindi tayo susuko. Kahit ano pa ang dumating, haharapin natin ito ng magkasama," sigaw ko nang may tapang na hindi ko alam na taglay ko pala. Ngunit sa likod ng aking tapang, may kaba na hindi maalis, ang kaba na ang mga susunod na hakbang ay magdadala sa amin sa isang landas na puno ng panganib at hindi inaasahang pagsubok.
Ang araw na iyon ay naging simula ng isang napakalalim na kwento, isang kwento ng pag-ibig, pagtatapat, at paglaban sa mga anino ng nakaraan. Ngunit ang tanong ay nananatili, hanggang saan kami aabot? At ano ang kahihinatnan ng mga lihim na ito sa aming mga puso? Habang hawak ko ang kamay ni June, naramdaman ko ang tibok ng puso namin na tila nagsasabi na kahit anong mangyari, hindi kami magpapatalo. Ngunit may isang bagay na hindi ko maalis sa isip, ang isang lihim pa rin ang nagkukubli sa dilim, isang misteryo na maaaring magbago ng lahat. At sa pagtatapos ng gabing iyon, habang ang mga bituin ay kumikislap sa itaas, naiwan kami sa isang tanong na hindi pa nasasagot, handa ba kami sa susunod na kabanata ng aming buhay? Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na magbubukas ng mga pinto ng hiwaga, pag-ibig at pagsubok. At sa likod ng bawat ngiti at luha, may isang pangakong nananatili, ang pangakong magkasama kaming haharapin ang lahat, kahit ano paman ang dumating. At iyan ang simula ng isang bagong yugto. Muli, salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mga kaibigan.